Aminado ang dating hepe ng NBI Cybercrime Division na hindi nila natutukan yung pong investigasyon sa umunoy banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Kasama na diyan yung umunoy banta ni House Speaker Martin Romualdez. Wala rin daw nakausap ang NBI ng mga individual at wala ring solidong ebidensya kaugnay sa sedition case laban kay Vice President Sara Duterte. Karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, mahigit 5 oras na sumalang sa witness stand itong si Attorney Jeremy Luntok kung saan muli siyang natanong kaugnay doon sa banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Napag-usapan din dito sa pagpapatuloy ng paglilitis yung Oplan Romanov na mula raw mismo kay Mayor Baste Duterte at hindi raw yan banta sa buhay ng pamilya Duterte kundi banta sa pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ika-5 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinagpatuloy ng defense team ang cross-examination sa dating hepe ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Lotok na nanguna sa investigasyon sa umano'y banta ng pangalawang Pangulo laban kay PBBM, Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Muling inusisa ni Attorney Mark Binluan si Lotok kaugnay sa investigasyon sa banta naman sa buhay ni BP Sara. Sa statement kasi na nakuha ng NBI sa isa sa mga nakausap nilang reporter na dumalo sa online press con, nabanggit doon ang umano'y banta ni BP Sara mula kay Romualdez. Now, my question is this. Did you issue a subpoena against Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez? Did you issue a subpoena? Kay Speaker Romualdez, sir? Yes. Kasi, ba't ako mag-issue ng subpoena? Wala pa kaming sufficient na... So you did not issue? Hindi kami nag-issue, All right. sir. So, in other words, for VP Sara, you issued not just one but 2 subpoenas. But for the former speaker, you did not issue a subpoena. That's just a question. There is an apparent commission of the crime for grave threats and inciting to sedition, sir. I see. So, for this particular portion, you just turned a blind eye and did not issue. Giit ni Lotok, wala silang na-establish na krimen na ginawa ni Romualdez, kaya hindi nila ito tinutukan. Your Honor, the reason why we issued a letter noong November 22 is to ask the Vice President kung ano ho yung facts and circumstances dyan sa issue na yan. But since hindi ho nag-appear ang Vice Presidente, wala ho talaga kaming mapagsimulan. Wala kaming validated information. But you issued the subpoena against Dempsey Reyes, correct? Yes, sir. Pero ang tinanong nyo kay Dempsey Reyes, yung case lang against VP Sara. Hindi nyo siya tinanong ng threats to her, correct? Well, unang-una, ang ini-establish namin, ang focus ng investigation namin, the reason why we subpoena the late Dempsey Reyes is whether or not nag-utter ba yung Vice President doon sa statement niya na nag-contract na siya ng tao para patayin si BBM, si Lisa Marcos, at si former Speaker. Okay. Sir, yun po yung focus ng investigation namin. So despite that track, you still maintain that this part of the investigation, you did not have bias? Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, inamin ni Lotok na wala silang nakitang ebidensya sa banta sa buhay ni BP Sara bukod sa pagbabawas ng 75 security personnel nito. Hindi naman daw kasi nagbigay ng impormasyon ng kampo ni BP Sara kaugnay dito. Hindi rin daw siya sumipot nang ipatawag siya ng NBI. Vice Presidente, kasi ang tanong, hindi rin naman po nagpunta sa inyo ang Pangulo o ang Speaker of the House, and yet you pursued your investigation. So in that way, paano nyo may explain ito, Attorney Lotok, Yes. na ginawa nyo talaga yung lahat ng inyong magagawa para imbestigahan din yung threat laban sa pangalawang Pangulo? Opo, Your Honor. Magkaiba po siya. Yung grave threats na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor. Nakita po namin. Nasa video, in-authenticate namin yung video, nag-testify yung mga may personal knowledge na in fact sinabi niya yon. So, malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Napag-usapan din ang ukol sa umano'y Oplan Romanov na nabanggit ng vlogger na si Princess Maui sa online press con ni BP Sara. Sabi ni Attorney Lotok,
Nagmula ang salitang Romanov kay Mayor Basti Duterte sa rally ng Maisog noong January 2024 na tila banta daw kay Pangulong Marcos. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yun po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Kung tama yung memory ko, sir. Parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni BP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa first family. So, which is which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa? Yes, Your Honor. So, ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo do sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng Maisog. Nausisa rin si Atty. Lotok, kaugnay naman sa inciting to sedition case na isinampa nila laban kay BP Sara. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, inamin ni Lotok na ang reaksyon ng mga ahensya ng gobyerno at ang mga komento lang sa social media ang naging basihan nila sa pagsasampa ng kaso. Wala daw silang nakuhang affidavit mula sa sino mang individual kaugnay nito. Meron bang elements of sedition doon sa mga utterances nyo? Ang elements na ini-establish po namin, which is under the law, is whether or not the speeches would tend to steer the people against the government. So how would you know kung mag-steer yun ng uprising o magkukumbinsi sa mga tao na mag-alsamasa base doon sa utterances ng BP Sara? The fact ho na nag-issue ng statement yung mga government agencies tasked to protect national security, at ang sabi ho nila, that's an active threat, that's an issue of national security. So definitely na-disturb ho yung ating... How? Well, nag-alala ho ang nasa gobyerno. At least meron ba kayong at least man lang nakausap ng mga tao, inimbestiga further kung talagang merong epekto yung kanyang mga sinabi? So far as the Cybercrime Division is concerned, Your Honor, hindi ho kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede ho makasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin. Ali, sa pagtatanong kanina ni Senator Judge Pia Cayetano, inamin din nitong si Atty. Lotok na may manipis na pagitan sa warning at threat o yung babala mula doon sa banta. Ang pagkakaiba raw niyan ay depende yan sa konteksto at paraan ng pag-deliver. Sa redirect examination naman ng prosecution, muling binigyan din ni Atty. Lotok na seryoso at hindi nagbibiro si BP Sara nang bitawan niya itong banta at yung pagsasabi na may kinausap na siya para gawin ang krimen sakaling may mangyari sa kanya. Katunayan, kinumpirma raw ni BP Sara noong November 26 na may kinausap na nga siya para magagiganti sa kanya kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Bilang isang abogado, naniniwala daw si Atty. Lotok na may nagawang betrayal of public trust si BP na isang impeachable offense. Samantala, Ali, kapapasok lang na balita, wini-withdraw na nitong prosecution panel na tumayo bilang witness nila itong si Atty. Zulaika Lopez. Ali. Sa kapapasok ng balita, binigay bang dahilan kung bakit siya ay withdraw bilang testigo dahil inaasahan na natin na siya na yung susunod pagkatapos ni si NBI si Alvin Batibag bang matutuloy na susunod na tetestigo at bakit ang kadahilanan kung bakit withdraw ng prosecution ang pagtawag kay Zulaika Lopez bilang witness for the prosecution? Well, ang sinasabi ni Atty. Lorna Capunan, masyado nang mahaba itong kanilang pagdinig at naniniwala sila na sapat na yung mga nailatag nilang mga ebidensya at pahayag ng mga nauna nilang witness para bigyang diin itong aligasyon sa kaso nila dito sa Article 4 laban kay Vice President Sara Duterte. Paharapin siya sa susunod na linggo o sa Lunes bago siya dumalo doon sa kanyang dadaluhan na pagtitipon ng FBI dyan sa Bangkok, Thailand.
O bilang huling katanungan, dahil tayo overtime na, sa mahabang talakayan tungkol sa mga banta sa buhay ni VP Sara, yung Operation Romanov na yan, kung tantamount to sedition, yung mga pahayag niya, kung dahil nga kasi may epekto ba na mag-alsa ang mga Pilipino, no? Ang laging kasagutan ni Jeremy Lotok ay hindi niya jurisdiction sa ilalim ng Cybercrime Division, kundi yung NBI Director ang makakasagot niyan o kaya yung Intelligence Services ng NBI. Nasa listahan ba ng ipatatawag yung dating NBI Director at kung sino man sa NBI Intelligence Service ang dapat sana ay nag-iimbestiga ng banta sa buhay ng pangalawang Pangulo? Well, Ali, kasama si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang direktor ng NBI sa mga nakaschedule na iharap dito sa paglilitis. At siya nga yung itinuturo nitong si Attorney Lotok dahil siya yung nagre-receive ng mga impormasyon kaugnay dito sa mga maraming kaso na iniimbestigahan ng NBI. Kasama na nga itong mga banta o itong pagbabanta ni BP Sara, at the same time yung banta rin sa buhay ni BP Sara. So sila raw yung mga tamang individual na makakasagot sa mga impormasyon na yan. Ali. Alright, maraming salamat. Mar Gabriel, nag-uulat live mula sa